Aling Lin, halika nga dito. Mabuti na lamang talaga at nakita kita. Tawag ni Ginang Marie kay Aling Lin. O bakit Marie? Ano ba ang meron? Nagtatakang tanong ni Ginang Lin sa pagkatakala niya ay may bago na namang chismis na kumakalat sa kanilang bayan. Alam mo bang patungkol sa anak mo? Tanong nito sa kanya. Kay Mika? Bakit? Anong meron sa kanya na hindi ko alam? Nagtatakang tanong nito. Hay naku, sabi kasi ng pamangkin ko na si Jessa na yang si Mika daw ay iba na ang hilig ngayon. Kung noon ay hilig niyang makipagkismisan kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Jane, pues ngayon ay iba na. Lumevel up na siya. Level up? Level up ng ano? Marie, ano ba yan? Binibitin mo naman ako. Natatawang saad ni Aling Lin. Ganito kasi yan. Hindi ba yung anak mo ay nababansag ang kismosa ng bayan? Ay nako, tungkol na naman ba saan yan, Marie? Naku, huwag mo nang intindihin yan. Alam ko na yan. Naku, hindi Lin. Makinig ka na nga lang muna. Okay, sige, makikinig ako. Ipaliwanag mo lang maigi ha, para naman maintindihan kong lahat. Suwestyon ni Aling Lin. Ganito kasi, hindi ba yung anak mong si Mika ay nagtatrabaho sa ibang bayan? Malayo ang biyahe nila, hindi ba? So ang ibig sabihin ng pamangkin ko ay si Mika raw ay napakahilig ng magbasa ng mga mensahe ng katabi niya sa jeep. Magkasama sila ni Jane. Narinig pa ng pamangkin ko na sinita ito ni Jane, subalit ay hindi nagpatinag si Mika. Patuloy pa rin sa pagbabasa ng mensahe. Grabe Lin, nag-level up na ang anak mo. Pero grabe, hindi man lang siya natakot na baka magalit ang ibang tao, no? Nagtatakang tanong ni Aling Marie. Ano? Si Mika nakikibasa ng mga mensahe ng katabi niya sa jeep? Naku Marie, mukhang mahirap naman ata yung paniwalaan. Tugon ng ina ni Mika. Hay naku, basta ako Lin, sinabihan lang kita. Dahil sa kahit na minsan ay nagagalit at naiinis ako dyan sa anak mo, ay kinukonsider pa rin kita na kaibigan ko. Kahit ikaw na lamang ang sinabihan ko upang mapagsabihan mo rin ang anak mo. Tugon nito. Tatanungin ko lang si Mika, o hindi kaya si Jane, upang makasigurado ako Marie. Alam mo naman na matigas ang ulo ng anak ko, hindi ba? At baka ako pa ang mapagsabihan kapag nagkataon na fake news ang nakakalap mong balita. Ganun ba? Sige, ikaw bahala Mare. Basta't sinabihan lang kita ha. Kasi kalat na sa buong bayan natin eh. Nag-aalala rin kasi ako at baka kung ipagpatuloy pa yan ni Mika, ay baka mapahamak siya. Tama naman ako, hindi ba? Tanong ni Aling Marie. Oo nga Mare, may point ka naman. Sige na, alis na muna ako ha, upang mapagsabihan ko na si Mika. Saad nito. Agad namang umalis na ang kanyang ina. Sa kanyang paglalakad ay nakasalubong nito ang matalik na kaibigan ng kanyang anak na si Mika. Ito ay walang iba kung hindi si Jane. Magandang umaga tita, bati ni Jane. Magandang umaga rin sa iyo Jane, sagot na lamang ni Aling Lin. At aalis na sana ito nang biglang naalala niya ang sinabi sa kanya ni Aling Marie kanina. Ay Jane, teka lang, tawag nito kaya't napatigil naman si Jane at umarap ng may pagtataka. Po? Bakit po tita? May problema po ba? Wala naman iha. Gusto lang sana kitang tanungin patungkol kay Mika, kung okay lang sa'yo. At sana naman ay sagutin mo ako ng totoo at walang kasinungalingan. Sure po tita, kahit magkaibigan po kami ni Mika, ay hindi ko po siya pagtatakpan, lalong-lalo na po sa inyo tita. Ano po ba yun ta? Tanong ni Jane. Kanina kasi, nung bumili ako kanina kay Mang Tanyo, nakita ko si Aling Marie at may sinabi siya sa akin patungkol sa bagong ginagawa at hilig ni Mika. Alam kong alam mo na ito, hindi ba? Tanong nito. Kahit napabuntong hininga na lamang din si Jane sabay sabi ng, Opo tita, totoo po yung narinig nyo na bagong hilig ni Mika. Ilang beses ko na po siyang sinabihan na itigil niya na po yan eh. Subalit, alam niyo naman po yung anak nyo, napakatigas po ng ulo. Kahit ayan, hindi nakikinig sa akin. Kahit mas mabuti pang ikaw na lamang po ang magsabi sa kanya, tita, at baka makinig pa po yan sa inyo, dahil sa baka lumipas ang ilang araw at makahanap na po yan ng gulo dahil sa pakikipagkismisan niya sa may jeep. Suwestyon ni Jane. Ganun ba? Ay naku, napakatigas talaga ng ulo ng batang yon. At least ngayon ay alam ko na ang totoo. Totoo nga pala talaga yon. Maraming salamat Jane ha, kakausapin ko si Mika. At pwede rin bang pakisabihan si Mika na wag na siyang ganoon?
At baka makinig rin yun sa'yo, Jane. Pakiusap ng ina ni Mika. Sure, tita. As always po. Sige, tita. Aalis na po ako at marami pa po akong gagawin Paalam ni Jane. At nagpaalam na rin si Aling Lynn kay Jane. At pailing-iling na umuwi si Aling Lynn sa kanilang bahay. Nang makarating na siya, ay kaagad niya namang tinawag si Mika upang tanungin at pagsabihan sana sa kanyang narinig. Dahil nanay pa rin siya nito at alam niya na baka isang araw sa ginagawa ni Mika ay mapahamak na lamang ito. At yun ang nais ni Aling Lynn na maintindihan ni Mika ang kanyang punto. Mika? Tawag sa kanya ng kanyang ina. O nay, bakit po? May kailangan po ba kayo? Tanong kaagad ni Mika sa kanyang ina. Habang busy ito na nakikipagchismisan sa kanilang group chat. May narinig na naman akong bali-balita patungkol sa'yo. Sita ng kanyang ina. At base sa boses nito, ay halatang hindi gusto ng kanyang ina ang nalaman nito. Nay, kung patungkol na naman po yan sa mga naikalat kong balita, Nay, huwag niyo na po akong tanungin pa, sapagkat totoo po yun. Lahat naman siguro ng mga sinasabi ko ay pawang katotohanan at hindi nga kuro-kuro lamang. Sagot ni Mika. Alam ko naman anak, pero pwede ba na itigil mo na yan? Sapagkat hindi ko na gusto ang mga naririnig ko patungkol sa'yo. At pwede ba na wag ka nang makikipagchismisan sa lahat ng mga bagay? Kasi may mga narinig pa ako na halos araw-araw tuwing sasakay sa jeep ay napakahilig mo raw na magbasa ng mga text message sa kapwa mo pasahero. Alam mo ba anak na mali ang ginagawa mo? Tanong ng kanyang ina. Nay, wala namang masama po sa ginagawa ko. Kasalanan ko ba na pinanganak akong may mata? At saka, ano pang silbi ng mga mata natin kung hindi naman natin gagamitin, Nay? Tugon ni Mika. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan sapagkat mali talaga ang ginagawa mo. Alam mo ba na nabansagan ka ng kismosa? Hindi ka ba nawiwindang man lamang? Nay, hindi po ako nawiwindang. At saka hayaan mo na yun sila kung ano ang sabihin nila sa akin. Wala naman akong pakialam at buhay ko to. Wala naman silang naiambag sa buhay ko. Kaya't anong saysay na makinig pa ako sa kanila, hindi ba? Ikaw kasi nakikinig ka pa dyan sa mga kaibigan mong wala namang magawa sa buhay kung hindi ang makipagkismisan lang rin. Anak, hindi sila ganyan. Sus, ganyan din yan, Nay. Kaya't kung ako sa'yo, ay huwag ka nang magsalita pa at hayaan mo na lamang yun sila. Huwag kang magpapa-stress sa kanila, Nay. Hindi nga ako nai-stress na ako ang binabash nila At isa pa, ilang beses ko bang ipapaliwanag sa inyo po na lahat ng mga sinasabi ko ay pawang katotohanan. Kaya't wala akong pake kung bansagan nila ako sa pangalang chismosa ng bayan. Sapagkat alam ko na ang lahat ng mga sinasabi ko ay pawang katotohanan lamang. Hindi katulad ng iba dyan na mga fake news naman. Paliwanag ni Mika. Pero anak, ayaw ko namang masungkot ka sa gulo. Lalong-lalo na yung hilig mo ngayon na magbasa ng mga mensaheng pribado ng iba. At baka kung magkataon ay mapahama ka pa. Sus, Nay naman, huwag na kayong mag-alala sapagkat kaya ko naman po ang sarili ko. At grabe, sa tagal ko nang nakakapagbasa ng kung ano-ano sa mga katabi ko sa jeep, ay ngayon pa ako napahamak. Sana'y noong una pa lamang ay napahamak na ako, Nay. Kaya't hayaan nyo na ako, Nay. Gaya ng sabi ko, malaki na po ako at kaya ko naman na po ang sarili ko. Mag-focus ka na lamang po sa gawaing bahay at alagaan nyo na lamang po si Tatay, Nay. Huwag nyo na lang pong pakialaman pa ang buhay ko. Sambit ni Mika at agad naman ang tumayo at pumasok sa kanyang silid. Kaya't naiwan na lamang ang kanyang ina na napapailing-iling sa tinuro ng anak. Kinabukasan, kakauwi lamang ni Mika mula sa kanyang trabaho. Sa wakas ay nakasakay na rin siya ng jeep sa tagal ng ipinaghintay niya kanina sa pila ng terminal. Ngayon ay back to normal na kasi ang lahat. At bumalik na rin kaagad ang dating siksikan ng pila ng mga tao. Kaya naman nakadagdag na naman yon sa pagod ni Mika. Mabuti na lamang at meron siyang kakaibang paraan ng paglilibang sa kanyang sarili at pangtanggal ng kanyang kaburyuhan habang nakasakay siya sa jeep. Iyon ay ang pagbabasa niya ng mga text message ng mga kapwa pasaherong nakakatabi niya sa upuan. Hoy Mika, anong ginagawa mo dyan? Sita ni Jane na kanyang kaibigan.
nang makitang nakikibasa na naman si Mika ng mga mensahe ng kanyang katabi. As usual, ito naman parang hindi ka pa sanay. Tumigil ka na nga lang, Jane. Huwag mo na nga lang akong sitahin. Napaka-boring kaya. Huwag mong sabihin na naiinggit ka na naman ha. Magbasa ka na lang kasi dyan gaya ko. Bulong ni Mika kay Jane. Ewan ko sa'yo. Nako, ikaw talaga. Kapag nalaman talaga ng babae na yan na nakikibasa ka, nako, patay ka talagang bata ka. Tandaan mo ang sabi ko sa'yo ha. Tugon pa ni Jane. Sus, ano ka ba? Parang just now lang yan. Anong akala mo sa akin? Hindi eksperto? Huwag kang ang istorbo. Kitang nasa excited na part na ako eh. Ani ni Mika. Kahit na parolled eyes na lamang si Jane dahil sa ayaw talagang magpaawat ni Mika. Ay nako, hobby mo na talaga yan. Panibagong form ng chismosa ng bahay na ito. Pakipagchismisan sa jeep. Ani na lamang ni Jane at napapailing-iling sa tinura ng kaibigan. Naging hobby na ni Mika ang gawin niyon. Kahit anong sita ng kanyang kaibigan sa kanya ay hindi ito natitinag o nakikinig sapagkat kilala kasi siyang chismosa sa kanila. Kaya naman hanggang sa kahit saan siya mapunta ay nadadala niya ang ganong pag-uugali. Hindi naman naisip ni Mika na darating ang araw na paglalaroan siya ng tadhana dahil sa kanyang kakaibang libangan. Nang bumaba na sila sa jeep ay napatawa na lamang si Mika dahil sa kanyang mga nabasa. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Nagtatakang tanong ng kanyang kaibigan. Grabe ang bastos ng mga palitan ng mensahe ng babaeng yon at sugar daddy niya. Natatawang saad ni Mika. Talaga? May sugar daddy yon? Ang ganda-ganda kaya nun at parang mayaman ang kutis ng balat. Grabe, may sugar daddy pala yon? Hindi makapaniwalang tanong ni Jane. Oo, at isa pa, basta't mga ganong damitan at mga kutis, for sure, may sugar daddy yon. Grabe, ang landi ng babaeng yon. May pa-emoji pang nakakadiri. Nandidiring saad ni Mika. Bakit naman? Kasi magkikita daw sila bukas at dapat daw nakapag-shave na ang babae para kakainin na lang daw. Grabe ang bastos. Hindi ko rin masikmura eh. Pero kahit ganoon, ay di naman ako na-boring na sumakay sa jeep. Kahit okay lang. Nakakatuwa nga eh. Di nila alam na alam ko pala. Sabi pa ng babae na dapat ay walang makakaalam na magkikita sila at baka mabuking pa sila ng asawa ng lalaki. Grabe no? Hayaan mo na nga yan sila, Mika. At ang mahalaga ay hindi ka nahuli na nakikichismis ka dahil kapag nahuli ka, lagot ka talaga. Siguradong kakasuhan ka talaga kapag nagkataon. Kitigilan mo na yung hilig mo ha. Sita ni Jane. Ano ba yan, Jane? Napaka-overacting mo naman. Palibasa ay natutulog-tulog ka lang kahit hindi ka makaka-relate. Mika, mali kasi yung ginagawa mo. Alam mo naman siguro yun, hindi ba? At saka, nakapag-usap na kami ni Tita Lynn. Nag-aalala rin siya para sa'yo. Itigil mo na yun, Mika. At baka mapahiya ka pa talaga sa ginagawa mo. Pananakot ng kaibigan. Mapahiya? Grabe ka naman kung makapag-isip, Jane. Anong akala mo sa akin? Hindi marunong magtago at magpanggap? Paano naman ako mahuli kung marunong akong umiwas sa bear? At isa pa, ikaw pala ang nagsabi kay mama kaya't nalaman niya? Hala, hindi ako nagsabi, Mika ha. Si Aling Marie. Kaya't huwag mo na akong pagbintangan. At kalat na rin naman sa buong bayan natin yon. Kaya't maghunus-tili ka. Dahil kapag mapapahiya ka talaga, ewan ko na lang sa'yo. Tandaan mo na lamang, isang buong barangay ang tatawa dahil sa napahiya ka na rin sa wakas na hindi nila nagawa. Banta ng kaibigan niya. Jane, kung tinatakot mo ako sa mga pinagsasabi mo ngayon, ay pues, sorry talaga pero hindi ako natatakot. Kaya't hayaan mo na lamang ako sa kung ano ang mga bagay na ikakatuwa ko. Total wala naman akong nasasaktang tao eh. Wala kang nasasaktang tao. Pero para ka na rin nagnakaw ng mga pribadong impormasyon mula sa ibang tao. Sa tingin mo ba kung ikaw ang nasa sitwasyon ng ibang tao, magagalit ka rin hindi ba? Lalong-lalo na kapag may mga pribado silang mensahe at impormasyon na kinakailangan nilang itago, subalit ay nalaman ng iba, hindi ba? Pagbibigay halimbawa ni Jane. Bakit ako ang gagawin mong halimbawa dyan, Jane? Hindi naman ako mahilig mag-text kapag nasa jeep ako. Kasi alam kong may posibilidad na may naninilip. Kahit alam kong aware na sila. Imposible namang hindi, no? Sad ni Mika.
Ewan ko na lang talaga sa'yo, Mika. Basta't ako sa'yo, ay tigilan mo na yan. At baka mapahama ka pa kapag nagkataon. Patay ka talaga niyan. Sus, Jane, hindi ako takot. Hindi na ako bata para matakot pa. Alam ko ang mga dapat kong gawin. Kilala mo ako. Nabansagan nga akong kismosa ng bayan, di ba? Hindi ka man lamang ba magtatanong kung ano pa ang ginawa ko para malampasan yun? Hindi ko na kailangang pang tanungin pa, Mika, dahil kilala kita. Walang ganang sagot ni Jane. Yun naman pala di hiyaan mo na lamang ako. Tutal ako lang rin naman ang mananagot. Pero isa lang ang masasabi ko sa'yo, Jane. What I want to do, I do it by myself nang walang gulo. Remember? Natatawang paalala ni Mika. Sa bagay, ganyan naman talaga ang prinsipyo mo sa buhay. Kahit hindi mo ako masisisi. Basta hindi ako nagkulang ng paalala at pagsita sa'yo. Kahit hindi ka na magsisisi pa. Huling paalala ni Jane sa kaibigan na siya namang tinanguhan na lamang ni Mika. Kahit ano na ang gawing paalala ng kaibigan, ay talaga namang matigas na talaga ang ulo nito. Para kasi sa kanya, ay siya ang tama at ang lahat ng mga payo ng kanyang mga kaibigan ay para sa kanya ay naiinggit lamang ang mga ito. Kung ano mang meron siya sa buhay. Subalit isang araw ay mapapaya na lamang siya. Jane, sabay ka na sa akin sa pag-uwi? Tanong ni Mika sa kaibigan. Hala, sorry Mika. Hindi pa kasi ako uwi sa bahay. Dadaanan ko pa yung pamangkin ko. May lagnat kasi yon. Naroon siya ngayon sa ibang bayan. Kaya't pasensya ka na talaga kung hindi kita masasamahan. Paghingi ng pasensya ni Jane sa kaibigan. Naku, okay lang yon. Mabuti naman at hindi ka na ngayon sasama sa akin. At least ay wala nang sisita sa akin, hindi ba? Napaka-demonyita mo talaga, Mika. Ewan ko na lang talaga sa'yo. Pailing-iling na sagot ni Jane. Hindi ka pa talaga nasanay sa akin. Sige na Jane, aalis na ako Mag-ingat ka ha. Bye. Paalam ni Mika sa kaibigan. At agad na napasimangot na lamang si Mika nang makita niya na halos wala na sa kalahati ang mga pasahero sa jeep. Hindi kasi aalis ang jeep kapag hindi pa puno. Kuya, sa Santa Elena po, ani ni Mika. Pasok miss. Pero parang matatagalan pa miss. Kasi 5 pa ang kulang. Saad ng konduktor. Po, matatagalan pa. Naku, mamaya na lang ako papasok. Napakainit pa kasi sa loob. Reklamo ni Mika. Naku miss, kung ako sa'yo, ay pumasok ka na at baka maunahan ka pa ng ibang mga pasahero. Huling biyahe na ito ng jeep. Maghintay ka na lamang. Mabilis naman to Ay naku, nakakainis naman. Makapasok na nga lang. Inis na saad ni Mika at pumasok na sa loob ng jeep. 3 na lang. Aalis na. Hiyaw ng barker sa labas ng sinasakyan niyang pampasaherong jeep. Hindi naman nagtagal at maya-maya pa inupuno na kaagad ang sasakyan. Kaya naman agad nang in-start ng tsuperang makina. Palingalinga naman si Mika sa paligid. Ganoon na lamang ang pagbubunyi ng kanyang damdamin nang maglabas ng cellphone ng lalaking ngayon ay katabi niya. Lalo pa nga siyang natuwa nang makitang nagpunta ito sa messaging app ng nasabing aparato at nagsimulang magtipa ng mensahe para sa isa sa mga contacts nito na nagngangalang pare. Ay sa wakas, hindi na boring ang pagsakay ko sa jeep at tamang-tama talaga ang timing. Sa wakas ay makikibasa muna ako ng mga text ng iba. Tutal ay mahaba-haba pa naman ang biyahe. Kisa naman matulog lamang ako. At baka lumampas pa ako sa iintuan ko. Sa isip-isip na sabi pa ni Mika sa kanyang sarili. Muli nga niyang dinungaw ang cellphone ng katabi na dahil abala sa ginagawang pagtitipa ay hindi na napansin na may chismosa palang nakikibasa ng kanyang mensahe. Pare, nakapwesto na ba kayo? Pagbabasa ni Mika sa unang mensaheng ipinadala ng lalaking katabi. Hindi naman nagtagal ay nag-reply kaagad ang kausap nito. O pare, simulan mo na at baka mapurnada pa ang plano natin. Siguraduhin mong hindi ka papalpak para hindi sayang itong gagawin natin. Sagot ng kausap nito na agad namang nagpakunot ng noon ni Mika. Kinutuban siya ng masama. Pakaramdam niya ay may hindi magandang balak na gawin ng lalaking ito sa loob mismo ng sasakyang pinaglululanan nila ngayon. Ngunit dahil masyado pang maaga para siya ay mag-react,
ay pinagpatuloy pa rin niya ang pagbabasa sa mga susunod pang palitan nito ng mensahe. Katabi mo ba? Muli ay tanong ng kausap ng lalaki. Oo pare. Kinakabahan nga ako pero kailangan ko tong gawin para sa kinabukasan namin. Sagot ulit ng katabi ni Mika. Dala mo naman ba yung sandata mo? Bilisan mo na. Ipakita mo na sa kanila. At nang matapos na ito. Muli ay reply naman ng kausap nito. Nalalo pang nakapagpakaba kay Mika. Ngayon ay sigurado na siyang may masama nga itong binabalak. At mukhang siya pa ang pinaka-target ng mga ito. Maya-maya pa ay nakita niyang may kinukuha ng lalaking katabi niya mula sa tagiliran nito. At dahil doon ay nagsisisigaw na ang dalaga. Barel! May dalang baril ang lalaking ito. Balak niya akong hold upin. Takot na sigaw niya. Nagad namang nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga kapwa niya pasahero. At ang mas malala pa, ay agad nang naglabas ng mga cellphone ng ibang mga pasahero upang mavideohan ang pangyayari. Napahinto na lamang ang driver ng jeep sa kalagitnaan ng pagmamaneho nito dahil sa kanyang pagsigaw. Ngunit nang muli niyang tinignan ng lalaking kanina ay katabi niya sa upuan, ay nakita niyang galit itong nakatingin sa kanya na may halong pagtataka ang ekspresyon ng muka. Ano? Anong sinasabi mo, miss? Nababalo ka na ba? Iritableng tanong nito sa kanya na agad namang sinagot ni Mika. Nabasa ko ang palitan niyo ng text message na kausap mo. May bala kayong gawin at sigurado kung hindi yun maganda. Yan nga at may hinuhugot ka sa tagiliran mo. Turo niya pa sa hawak-hawak ng nasabing binata. Ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang makitang hindi naman iyon isang baril, kung hindi isang singsing lamang. Ito ba ang baril, miss? Tanong ng lalaki, sabay pakita ng singsing. Singsing? May baril ka? Hold upin mo ko. Nabasa ko ang lahat. Paninindigan pa rin ni Mika. Excuse me, miss. Ikaw hold upin ang boyfriend ko? For your information lang ha, hindi naman sa pagmamayabang. Pero may pera kami at hindi kami ganyang tao. At teka nga babe, bakit may singsing ka? Tanong ng babae na katabi sa kaliwang bahagi ng katabi ni Mika. Ay naku, gusto ko sanang mag-propose sa'yo babe. Kaso nga lang panira ng moment ang babaeng ito. Kanina pa pala nakikibasa ng mga message namin ni Eric. Grabe, hindi ko akalain na may ganyang tao pa pala. Nakikikismis sa ibang tao. Alam mo ba miss, na masama yung ginagawa mo? At isa pa, alam mo ba kung ano ang mga ibig sabihin ng mga text namin? Bago ka magsalita at mag-react yan? Tanong ng lalaki. Teka nga, ano ba ang text niya na siyang naging dahilan upang mag-react tong chismosang babae na to? Tanong ng babae. At dahil sa nangyari, ay doon isiniwalat ng lalaki. Nabalak pala nitong mag-propose sa nobyang katabi nito sa kabilang bahagi ng jeep. Kaya pala, akala ng babaeng chismosa na to na hold upin mo siya dahil sa mga palitan nyo ng text message ni Eric. Tama ba, chismosa? Tanong ng babae sa kanya. Kaya't biglang naging pipi si Mika at napayuko na lamang. Anong niyuyuko-yuko mo dyan? Magsalita ka. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo ha? Inis na saad ng kaibigan ng lalaki. Sorry, hindi ko alam. Akala ko kasi may masama siyang balak Hindi ko akalain na dito pa pala sa jeep siya magpo-propose. Kaya't patawad talaga. Paghingi ng tawad ni Mika. Kismosa ka kasi. Hindi maaari. Dahil sa'yo ay nasira patuloy ang plano namin ng mga kaibigan ko. Walang magagawa yung sorry mo miss sa pagsira mo sa lahat ng plano namin. Asar na sabi pa ng lalaki sa kanya. At dahil doon ay labis ang pagkapahiya ni Mika. Halos lamunin na siya ng lupa sa kahihiyan hanggang sa siya ay makauwi sa kanyang bahay. Umuwi siyang parang walang lakas ng loob at mas lalo pa siyang nawalan ng lakas nang bigla na lamang tumawag si Jane. Mika, Diyos ko, viral ka na te. Nag-aalala lang saad nito. Ha? Anong viral? Nagtatakang tanong ni Mika. Ay, hindi mo ba alam? Diyos ko yung nasira mong proposal be. May nakapag-video pala ng pangyayari. At imagine, maraming nag-share and likes and most especially, mga comments na napakasakit be. Kalat ka na. Kaya't for sure, mawawalan ka na ng gana pang lumabas. We, hindi nga.
Totoo ba yan? Kinakabahang tanong ni Mika. Aba oo naman, mag-online ka kaya at isasend ko sa'yo yung video. Suwestyon ni Jane. Huwag mong ibababa, tatawag ako video call. Dagdag pa nito at agad naman nang nag-online na si Mika at halos hindi na siya makatayo sa sobrang hiya niya sa kanyang mga nagawa. Lahat ng mga comments ay ang sabi, yan, karma niya na yan, napaka-chismosa kasi. Oo nga, pwede namang mag-Facebook sa kanyang cellphone eh. Ba't pa kasi makikibasa sa iba? Yan tuloy, patay ka ngayon te. Kung ako sa lalaki, isusumbong ko yan, panira sa plano. Yan ang mga sari-saring komento na nababasa ni Mika. Sabi ko kasi sa'yo Mika eh. Wala na, nandyan na yan. Magpakatatag ka na lang, alam kong kaya mo yan. Kahit ibababa ko na at alam ko na kailangan mo lang oras para sa sarili mo. Ani ni Jane at agad na binaba ang tawag habang si Mika naman ay napapaiyak na lamang sa sobrang pagsisisi sa kanyang nagawa. Mabuti na lamang at hindi na nag-abala pa ang lalaki na ireklamo siya sa kanyang ginawang pangbibintang. Ngunit isang malaking leksyon ang natutunan ni Mika dahil sa nangyari sa kanya. Tingin niya, panahon na para magpalit siya ng libangan at panahon na para siya ay magbago.